Mapait ang sinapit ng Lakers kontra sa Atlanta Hawks. Hindi pinaporma si Luka, pinatungan ng nasa 30 points ba naman, wala pa niyan si Jalen Johnson, Kristaps Porzingis, pati si Trae Young. Niyari ng mga bench player ng Atlanta. Ang natirang core player nila doon si Okongwu, Daniels at si Risha Shea. Hindi pinaporma din sa third quarter ang LA na doon tinambakan. Hindi na pinalaro si Luka sa buong fourth quarter, baka ma-injured pa dahil hindi rin alam kung kailan babalik si Austin Reeves. Hindi nakapaglaro si Reeves dahil sa groin injury. Nakalusot naman siya sa malalang injury na base kay JJ Redick after ng MRI. Mild injury lang ang nakuha ni Reeves. Napagod kakabuhat. So pangatlong straight na games na wala si Reeves. Ba't dito rin sa Lakers kapag bumubuhat yung player lagi nananakit yung betlog? Halos pare-pares yung injury. Si Anthony Davis dati, LeBron, tapos naman ngayon si Austin Reeves. Base kay JJ Redick, sa 4-game schedule nila sa road trip, dun pa malalaman kung kailan makakabalik si Austin Reeves. Sunod na kalaban ng LA Hornets, tapos susundan ng West schedule nila na OKC at New Orleans. Ang huling game ng Lakers sa road games bago sila bumalik ng home court, ang most anticipated game ng 2025, LA versus Bucks, na magtatapat na sina Bronny at si Thanasis. Back-to-back game at back-to-back win para sa San Antonio. Bumalik na rin si De'Aaron Fox na mukhang walang babalikan si Dalen Harper. Sa first game pa lang ni De'Aaron Fox, naka 24 points, 3 rebounds, 3 assists at walang restriction sa minuto. Nasa 31 minutes agad. Parang tinarash talk pa ni De'Aaron Fox ang Pelicans dahil 15 points in 3 minutes na parang hindi siya nangalawang. Yung Pelicans ang worst team sa West. Ginawang target shooting ni De'Aaron Fox yung depensa ng New Orleans. Balik na yung dating starting unit ng San Antonio. Si Wembanyama naman 18 points, 18 rebounds at 5 blocks. Yung ibang mga big man malakas sa ilalim. Si Wemby malakas sa ibabaw. Parang simple lang. Ang Miami Heat parang natural sa kanila na kada matatalo magbabago ng rotation. So matagal na rin naman nilagay si Phil Larson sa starting unit ng Miami. Dinalaw pa nga ni Coach Eric Spoelstra yan habang nasa Eurobasket. Versus Portland, merong 16 points at 5 rebounds itong si Phil Larson. Nabago ang playing style ng Miami ngayon kumpara nung mga nakaraang taon. Ibang klase rin kasi si Coach Eric Spoelstra. Hindi sila nauubusan ng taktika. Sila ang isa sa top team pagdating sa points per game. Lamang lang sa kanila ang Nuggets ng 0.1. Binago kasi ng Miami yung style nila. Mas mabilis yung pace nila ngayon dahil walang masyadong isolation play. Hindi katulad dun time ni Jimmy Butler na tumatagal ng ilang segundo yung bola sa kanya at siya pa yung laging last shot. Dati ang Miami or last season sila ang pinakamabagal na team. Ngayon naman taon sila ang pinakamabilis at spread pa ang scoring sa bench. Sila ang number 1 dun. Parang Houston Rockets dati nung time ni James Harden at ni Mike D'Antoni na 7 second or less offense. Yung sa Miami naman, well spread yung scoring nila kasama yung bench scoring din. Dati kasi kina James Harden halos siya ang umi-score doon at isolation play. Kaya nakikinabang ang mga player katulad ni Jovic na gumawa ng career high versus Portland at si Larson kasama din si Hakes. Mabilis ang ikot ang bola, wala silang isolation, kung meron man hindi katulad dati ng kay Butler. Nasa 6-4 record ngayon ang Miami. Hindi nga lang alam kung maitutuloy nila yung parehong style kapag bumalik si Tyler Hero. Isa din yung isolation player Pero based sa mga report, kapag naka-recover si Hero, iti-trade na siya ng Miami. May bagong boy toy na kasi si Pat Riley, dalawa pa, yung isa bangko. Bukod sa binago ng Miami ang kanilang offensive style, sila pa rin yung isa sa best team pagdating sa defense. Si Hakes ang isa sa best perimeter defender ngayon. Tapos bumabalik pa yung dating game ni Andrew Wiggins na isa sa best two-way player. Ang pinakamabagal na team naman sa NBA ngayon, hindi ito yung tumatakbo. Ito yung gaano kabilis tumira yung isang team galing sa possession. Ang number 3 Houston, tapos Celtics at ang pinakamabagal Clippers. Sila yung isa sa may pinakamababang points per game ngayong taon. Nagmukhang malakas yung Phoenix Suns kahit pa na-injured si Jalen Green. Nagkaroon ulit ng hamstring injury. Kakabalik lang nito Mula nang pumasok si Jalen Green dito sa NBA, iisa lang ang injury na kukuha niyang malala na nagpapatagal bago siya makabalik. Hamstring injury. Tinalo ng Suns ang Clippers 114-103. Si Kawhi naman, sinabi ng off-season, ito yung pinaka-healthy taon niya dahil wala siyang restriction mula sa medical team. Pangatlong game na nawala si Kawhi after sabihin niya maglalaro siya ng back-to-back game.
May injury sa paa si Kawhi, may bago pa ba? Dalawa lang yan nire-ready si Kawhi na hindi mapagod until dumating ang mid-season. Or kaya meron tinatago talagang injury na hindi sinasabi ang Clippers, katulad ng mga nakaraang taon. 4 na straight ng talo ang Clippers, bagsak sila sa 3-6 record. Base pa sa mga report, mawawala pa si Kawhi ng ilang games.